Welcome to the Bible Baptist Church. Look at the Lord, the blessing. After coming from the camp, we are again in the real world, real ministry. Praise the Lord. Nandito tayo lahat. Amen? Amen. At kung wala, wala. Matthew chapter 28, verse 9 and 10. Matthew, verse 9 and 10. Matthew 28, verses 9 and 10. Sabi yung mga panauhin ko mayroon na walang bilang Bible, tumingin na lang kayo dito. Pero yung mga katamilyo na mayroong Bible, Jerusalem, show it to them. Kapagkat ang mga sinasabi ko natin ay mula sa Biblia. Amen. This is the Bible Baptist Church. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus with them, saying, all hail. And they came and held him by the feet and worshipped him. Then said Jesus unto them, be not afraid. Go, tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. So we bow our heads and pray. Namin natin may papanalangin. Ang gawain mo sa binubatan, nandito po yung mga nagbiligyan mag-asawa. Pinalain natin na patuloy ang gawain ko. At bayan tayo ng Panginoon kung paano ang gagawin natin doon, lalo na sa property na binayaran na natin 500 square meters, na kailangan magkaroon ng ticket. Dati nag-document. Okay, program. Maraming salamat po sa umaga. O Diyos, ang aming Diyos. Isang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Walang na lupat lang. Sinasamba ka namin, O Diyos, sa umaga. At lahat ng pangailangan ng gawain ay aming hahandog sa iyo, O Diyos, upang lumbas-basan. Bigyan ng kapangyarihan ang mga manggagawa na sa kanilang mga pagtuturo ng salita ng Diyos ay magkaroon ng bisa at may dagdag sa gawain ang lahat ng mga tumatanggap ay Kristo na kanilang sariling kapaligiran. At O Diyos, kailangan po namin ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Kailangan po namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan at katalinuhan sa pagpapatuloy ng paglilingkod sa iyo, O Diyos. Nais namin, lahat kami, O Diyos, ay nagnanais na maging ayon sa iyong kalooban ang lahat ng aming puring paglilingkod sa iyo. Kapag ng pagpalala, ang iyong mga anak na may mga karamdaman, O Diyos, mahabag ka po sa amin. Ang iyong mga anak na walang hanap buhay, O Diyos, mahabag ka po sa amin. Bigyan mo po sila ng mga hanap buhay na magbibigay doon hati sa iyong pangalan. Salamat po sa mga tapat mong mga anak na may kanya-kanyang mga profession at kanya-kanyang negosyo. Maging maliit o malaking negosyo. Panginoon, pagpalain mo po. Lalo na po yung mga nagbabahagi ng kanilang kita, ng kanilang mapagpapala sa gawain. Kaya Panginoon, salamat po sa
Para ng aming mga kasalanan. Ikaw nga po ang aming Diyos, kaya po pagkalinis. Sa mga anak mo na pumupunta sa ibang bansa, nilalanin po namin ang iyong pagbubay, ang iyong protection, ang hiingat sa kanila. Ang pagkalood ng kalamang pangailangan sa araw-araw. Ang kaliluhan, ang kapangyarihan mula sa iyong salita at sa mga pangailangan ng kanilang ikabubuhan. Sa iyo lahat nagmumula ang mga ito, O Diyos. Kaya kami po sumasampalataya sa iyong sinabi na humingi ka at pagiging. Tumalag ito. Nagkakaisa po ang puso na iyong anak. O Panginoon, bigyan mo kami ng aming mga pangailangan at mga pagkasama. Turuan mo kami at tulungan mo, Diyos, at kami magpagpatuloy ng lingkod sa iyo. Sa pangalan ni Kristo ang natin ang bilangin. I'm happy this morning. Alam po nyo, hindi ko maintindihan kung bakit pagka nung nandun kami sa kama. Hindi ko maintindihan mo. Mula nang dumating kami ron, ang bigat na katawan ko. Higit sa lahat, ang pinakamabigat sa katawan ko, yung tiyan. Ewan ko, kunti lang naman ako kumain doon. Kasi kunti lang. Pinsaya ng puasa ba? Puasa? Pag-iluto kami ng tuloy. It was a wonderful time. At doon ho. Nadala mo yung pasok. Ikaw brother, ayaw. Sino may dala ng pasok? Isipin mo yun. Nakakuha sila ng pasok yun ng halaman. Pero paano? Kasi nung last day ko, mainit sa loob. Pero sa labas, malamig. Oo. Kaya, lumabas ako, bumaba yung garahe doon. Habang pagbago lang, alam mo malamig. Nasa likod na po, nakita ko may humirang halaman. Nakilala ko po yung halaman yun. Yung isang hilera ng paso, nakakaaway yung mga halaman doon. Tuyo-tuyo, mamamatay na lang. Kaya ginawa ko, kumuha ko ng isang balde. Nandito ba yung nakikita sa akin na kumuha ko ng isang balde? Nandito. Tutulog pa. Kumuha ko ng isang balde. At isa-isa ko. Dinilig. Kahapon ho, buhay na buhay yung halaman. Tapos, nagkukwentuhan kami may-ari, sinabi ko, alam ko kung ano yung halaman yan. Ay, oo! Yan mo, nakatulong sa katawan ko eh. Sabi ko yung engineer. Alam niyo ba anong halaman yun? Asitaba. Sino nakakaalam kung ano yung asitaba? Kaso naman, binigyan namin niyo. Nakataba pa. Asitaba. Nga lang, pagka binigyan kayo, alam na bang mangyayari sa inyo. Tatama kayo. Asitaba. Asitaba. Alright. Inihanda ko naman yung ating sarili. Gusto mo na, pag tumita sa salita ng Diyos, masaya tayo. Hindi tayo malungkot. Malungkot ka kung if you are not right with God, yes. You have to be sorry. You have to be sad. There is no sadness in the day of resurrection. Yun ang sinabi ba yun? All hail! Hindi all hell. All hail! Ano yung sabihin nun? Masaya! Buhay ang buhay mo sa Kristo. Lahat naman po nakakalam yan. The unbelievers and the believers, they know
They know. And they can say that according to Christian faith, Jesus Christ was resurrected. Jesus Christ is alive. But to us, Jesus Christ never died. Only the flesh. But his divinity never died. Because God shall and will not die. God didn't do. Knowing all this, alam na natin na ang Panginoon Kristo, alam na natin ang dahilan kung bakit siya ay pinako sa krus. Alam na natin kung bakit nabuhay na magmuli siya. Alam din natin kung bakit siya pinalo doon. All of this, we all know. This is no longer history of Jesus Christ. This is my story. Or this is your story. We all came from beneath because of sin after we realize that we are sinners. We are sinners, that we were conceived in sin. That's what the Bible says. And then we read, all have sinned and come short of the glory. Hindi yung nakalagay doon, all have sinned except me. But all have sinned. And then we realize that what is sin? The Bible teaches us the second death. And what is that second death? Separation from God. Then we read, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ, our Lord. First, we see the hopelessness of our state before God. But God gave us the hope. All have sinned. And the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Binigyan po tayo ng hope. At yung hope na yan nakasulat sa Biblia. Hindi na kinakailangan makita pa natin muli si Kristo Jesus na ipako sa krus. At hindi na po kailangan na makita natin na sinimat siya. Hindi na po kailangan na makita pa natin na tinako yung kanyang mga kamay at kanyang mga paa. Hindi na po natin kailangan makita na siya'y hubad nung siya'y nakapako sa krus. Hindi na po kailangan. At hindi na rin kailangan makita natin si Magdalena na nagdala ng burgari. O pabangong lakos. Para lagyan ng pabango ang katawan ng Panginoon Kristo. Hindi na po kailangan makita natin yan. Hindi na rin po natin kailangan na magmula si Maria ng kalabibin siya ng Panginoon sa likod ng sinabi. Mary. Why? Hindi na po kailangan yan. Sapagkat alam na natin yun, ang kailangan ngayon ay ito. Maunawaan natin yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magulo. Yung po sinasabi sa Philippians, that I may know Him. Pakilala natin si Jesucristo and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. Pakilagay ko lang nyo. Philippians chapter 2 verse 10. Verse 10. That at the name of Jesus every nation, that I may know Him
kahirapan? No! May kanya-kanyang uring kahirapan. At hindi rin po natin masasabi na yung mayayaman naman ang mayroong kasiyahan sa buhay. Mayroon din pong mga ngiti ang mga mahihirap na kagaya ko. Pag nanood kayo sa television, ay kita po nyo yung tinatawag doon na mga kwento ng buhay. Meron kayong mapapanood doon, nag-aagawan ng anak. Meron kayong makikita doon na yung anak na hindi may anak ay pinalaki ng hindi may anak, at yung may anak ay hinahabol. Yung kapanahonan ko, ako baka pa. Meron pong talagang malaking kaso sapagkat nasangkot po ang isang congressman, si Kabangbang. Nampun mong anak. Eh kaso, nagagawa talaga ba hindi na anak? May naghabol. Ilang beses sa parehas si Piano. Ngayon, hindi na po gano'ng nag-awayan ang mga bata. Kasi may nakikialam na gobyerno. Kaya kung ang mga sanggol, kagaya ng Brother Dewey, ay pag-aagawan, papasok ang DSWD agad. Dahil sa malaki na sila na Dewey, katapos siya ng DSWD sa ibang kasi. Ang gobyerno ngayon, nakikialam ngayon. O pinakikialaman niya ngayon. Kaya yung mga bata ho, uminudilan na mayroong nakagawa ng krimen, pag hinuli mo yan, makukulong yung nahumuli. O, salamat kay Panginoon. Nais mo na. Personal po yun, that I may know Him. Ngayon umaga ko, lahat tayo nakakaalam kung sino si Pinoy. Hindi nung tumanyo eh. Kaya nagsisisi. Minuto niyo si Pinoy. Kababayan. Pero, hindi sapat yung kaalaman natin kay Pinoy. We really don't know Him. Sipin mo yun. Ilang taon siya sa Malacanang. Ilang babae ang naling sa kanya at naniniwanan. Tama ba yun? Kaya, hindi mo rin alam bakit hanggang ngayon wala siya kasawa. Hindi na nag-aari ko. So kung tatanong ka bakit tama? So kung usisiro ka o usisira, masasabi mo yun, that I may know Him. So susubaybayan mo siya. Just like Jesus Christ. Kayong mga tumanggap na sa Kanya, tayo tumanggap na sa Kanya, we know Him. But how much do we know Him? There's the book. All what is talk about Jesus Christ are all here. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang doon
and Omega. Marami kaya. Kagaya nung sinabi nung sa Genesis, let us make man in our image. Who? Let us make man in our image. Ano na yun o? Nagtatalo, maraming nagtatalo dyan. Na ang kasama raw ng Diyos, ang nagsalita doon, ay mga anghel. Hindi ko si Manalo, ha? Mga anghel. Maaaring mayroong mga Kristiyano din nagtatanong, sino nga bang kasama? Mababasa natin sa lumang diban. Sino ba yung pumatay sa kanya kapatid? Si Cain. Di ba? Sabi ng Biblia, umalis siya. Sunod na talata. At noon siya ay nagkasawa. Maraming nagtatanong agad. Hindi ba ang nilalang ng Diyos si Adan lamang? Oo. At yung anak ni Adan ay si Cain at saka si ano yun siya? Abel. Cain at saka Abel. O si Abel. Alam ba niyo? Hindi pa. Saan siya kumuha ng asawa? Maraming nagtatanong ng gano'n. Lalo na hindi mga mananampalataya. Pagtatanong sila ng gano'n. Saan daw kumuha ng asawa si Cain? At sagot ko nung araw, sa ulang ko. At yung sa mga nakakaalam ng Biblia, natatawa lang kagaya ito. Kasi ang alam na nyo, mali yung sinabi ito. Hindi tama yun. But to God be the glory, we have the book. Yeah. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon sa Kristo. Search the Scriptures! Yeah. Bakit po? Because you think you have eternal life. And they are they which testify of me. Nalalagin po nyo, kayo mga nagbabasa. Nung araw ng pagkabuhay ng muli, yung mga kababayan ko, dalawa, kaya mungusap, wala na raw yung katawan. Salita na, iwa na itong lawas yung pinuno ko. Mga bata kasi kaya wa. Wala rin. Sana, sayang. Siya pa naman ang inaasahan natin. Hahango sa kahirapan. Narinig ba yung salita niya? Siya pa naman ang hahango sa ating kahirapan. Maraming mga magulang ganoon. Pinag-aaral yung anak pagkatapos nagtanan. Sigaw ng mga magulang, siya pa naman ang aming inasahan. Nahahango sa amin mula sa kahirapan. To, si Kristo, ang siya ang hahango sa atin. Hihila sa atin mula sa impyerno. That I may know. Ngayon kung tatanungin ko kayo, kanino ang kananggaling si Kristo? Ijuan siya. At bakit? Kasi guys, anong angkan nanggaling si Kristo? Ha? Jude. Kita rin na. That I may know him.
Daan po sa Matthew chapter 1. Yung mga bigat hanggang sa bigatin si Marcos. Ano? Tuloy mo, mga bigat na yan. Mamaya basahin ninyo. Wala ka mga bigat ito ang magbigatin mo. Kas po. Sige. Tampa. Kaya si Jacob na ha. And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is born. Ang galing lahat ka. Hindi binanggit ko ano ang kan. Balik ko ulit sa chapter 1. Nag-umpisa sanggan. Nag-umpisa sanggan. Ayan po. Wala yan. Ano ba yung binabanggit ko kung angkan? Yung kung bawa kagaya kay Simeon, Neftali, Levi. Judas. So, kay Judas yun. Ang haba-haba po yan. Natutuntun po ang family. Ayun, yun lang alam natin eh. Yung sumunod, hindi na. Tandaan po natin. Ano man ang sabihin ng Diyos sa kanyang salita, matutunan. Amen! Si Judah, hanggang sa tumagal ko, nahati ang Israel. Judah, the kingdom of Judah. At saka the kingdom of Israel. Mas marami ho yung Israel. Dito sa Judah, tatlo lang. Si Judah, sino ba? Si Benjamin, sino ba? Meron ba isa? Efraim ba yun? Kasi, manghuhula ho tayo. Kaya we will never reach the point na what is written in the scriptures, alam na natin. That's why, ang pangalan ng Panginoon Kristo, search the scriptures. Bawat anak ng Diyos, ikaw walang mapagsasabi na, alam ko na lahat yan. Kung alam mo na lahat yan, ginawa mo ba lahat? Nagampanan mo ba yun? Di ba mayroong isang lalaking mayaman dyan? Lumapit kay Kristo. Panginoon, ano ang gagawin ko? Papakinggan ko ito. Hanapin ka natin mo. The rich young ruler. Luke chapter 18. Pagkina natin. Nagtanong po yung mayaman, marunong. Ano yun? Tapos mo na ba din? 18. 18. Tignan mo natin. At mayroong araw tayo makikita yan. Kapag maunawaan natin, masisiyahan po tayo sa ating kasalukuyang kinalalagay. Yan ako. And a certain ruler asked him, say, "Good master, what shall I do to inherit eternal life?" Hindi ba yan ang ginagawa ng mga religion ngayon? What shall I do
eternal life. What shall I do? Ang nasa isip niyo lang, magpakabuti ka, sumunod ka sa... Huwag kang ngingiti. Huwag kang pipikit. Huwag kang hahatsing. No! Lahat po yan. Bakit may nagpapapato sa krus? Misinterpreting ang sinabi ng Panginoon sa krus. Alisin. What shall I do? Marami ho yan. What shall I do? To inherit eternal life. Wow! Hindi naman natin po, isang matalino. May guro. Sa John chapter 3. Anong usapan mo nila? Ito. Si Nicodemo, a ruler of the Jews. Pumunta kay Jesus Christ. By night! Kaya karamihan po niyang mga matatalino, mga doktor, mga abogado, karamihan yan, nahihiya na pumunta sa Bible Church. Kasi yun, natatakot sila na ano? Ang delikado ko nito, araw-araw susumbatan ako. Huwag ka magsinungaling, huwag ka magsinungaling. No, sir! Wala tayong magagawa. But to God be the glory, those who in good faith are searching for the truth. Sinutupad nila ang sinabi doon sa John chapter 3. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Tingnan sila mo. Kabigay Jesus begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Amen. He that believeth has what? Verse 18. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Kayo po nanonood ng TV. Kayo ba nanonood ng TV dito? Kayo? Napanood ba niyo yung The Living Dead? The Walking Dead? The Walking Dead? Walking Dead? Okay, pag nakita mo yung Walking Dead, ano po ang pasok sa utak mo? What? Walking Dead. The Living Dead. Kung nakikita nyo na walang Kristo, they are dead. They need the life that we have in Jesus Christ. Kaya po tayo nagpapatuloy na maglingkod sa Kanya. Sapagkat nasa atin po binigay ng Diyos ang tungkol para ipahayag sa kanila ang buhay na hanggang kay Kristo. Tayo ito sabihin, pero sabihin ko na rin, kasi pangit. Yung mga pasturo, hindi yun na sinasabi na, kapatid, gumalo ka naman. Kapatid, ito, gumalo ka. Mag-aaral ka ng Bible, mag-aaral ka ng Sunday School.
Hindi ho sinasabi ng lahat ng mga pastor na dumalo kayo, magmiyembro kayo, magbigay kayo ng po, magbigay kayo ng mga handog. Hindi ho sinasabi ng lahat ng mga pastor. Although may mga pastor na gano'n sinasabi, hindi ho lahat. Kaya nila sinasabi yun, para kayo ang makinabang, hindi yung pastor. Kasi pagka inisip na ho natin na kaya lang gusto ng pastor na magdala tayo ng mga tao, magdala tayo sa kapilya para malaki ang offering, para siya marami rin yung makukuha, malaki rin ang kanyang allowance, malaki rin ang kanyang sweldo. Pag yan ang nasa isip mo, wala pang Kristo sa buhay mo. Pero lahat ng mga may Kristo sa buhay mo, kayong mga lahat ng tumanggap kay Kristo, mga kapatid, pag nakakita ka ng pera, nakikita mo na yung taong kahabag-habag na walang Kristo. Alalahanin po natin yung nangyari sa iyo lang. Isang araw lang, nag-uusap-usap, nakagaliki. Alam mo, pastor? Alam ng mga tao sa Leyte, na galing sa Amerika, ilang barko yung spam. Pinanigay mo, paminigay lang dapat sa Leyte sa Sahara. Pero pastor, walang nakarating sa kanila. Ang nakarating sa kanila, sardinas. At yung ibang sardinas, may uod pa. Pero alam mo, pastor, after 1 year, naku, ang daming spam na dumating. Ibinibenta na! Yan po ang mga relihiyon na nagpapayaman. Para may magagastos sila. Para masabi sa kasaysayan ng kanilang relihiyon na napakalapila mo. Ikaw talaga ang sugo mo. Ikaw talaga ang appointed sa lugar. Ikaw talaga ang dating daan. Lahat ng yan. Pero sa iglesia ito, wala ko kami, hindi namin binibigyan ng talambuhay ang aming sarili. Sapagkat ang talambuhay namin ay nandyan sa talambuhay ni Kristo Jesus. What we are today, we are what we are by the grace of God. Kung wala si Jesus Christ, wala po tayo. Kaya akala mo ngayon, mga bata lang mga umaawit ng oo kay Buti ni Jesus. Oo ako ay Filibos. Suklo lang, hindi ako malagutin sa pasarabay sa utang na doon. Oo, kung iintindihin mo lang natin yung buhay Kristiyano, yung ginawa ni Kristo, that I may know Him. Then, napakasarap awitin mo. Kay Buti ni Jesus. Oo, kay Buti ni Jesus. Oo, ako ay Filibos. Suklo lang, hindi ako malagutin sa pasarabay sa utang. Sunod. Oo, the power of His resurrection. Yung araw po, yung araw, nakasulat po sa nagyaro, mga magazine, ito po mga ipinapako sa Pampanga. Pero ipinapako sa Pampanga eh. Pero ipinapako sa Mandaluyong, sa Winterville. Oo, yun. Pero yung nandun sa Pampanga, pagkapako daw po noon, in 3 minutes, tatanggalin na yun, at saka itatapo na sa ilong. Pagka natapo na sa ilong, wala na raw sugat. Woo! Niwala ka ron? Wala ko, niwala ron. Para maniwala ako, pupunta mo ulit yung tao. Sabi ba ako magpapako sa iyo? In 3 minutes, sumigaw ka na ng sumigaw. Paano gusto mo isigaw? Ang galing ka lang kung galing ka pa.
Tatapon ka sa ilong. Pagkatapon ko sa ilong, tatalon din ako doon, titinan ko kamay mo. Kung wala na sugat. Pag wala ka ng sugat niya doon, ako naman ay ipako na. Ha? Para maniliyan. Kagaya na ano, si Dio Plaza. Alam ko yung maraming nakakwento doon eh. Pero may mga mag-anak din namin. Sumasama doon, siyempre, pero yun. Nag-buhaya hunting sila. Buhaya. Lalagyan nila ng parang flashlight dito. Pero ang ginagamit nila yung kalboro ba. Kaya, lalagyan nila sila. Para magkilala mo, malaman mo kung gaano kalaki yung buhaya. Titignan mo yung mata. Yung mata ang makikita ko agad, bisina ulit. Pag malaki, malaking mata, wala naman singkit na buhaya. Pag malaki yun, may dala silang rit eh. Sabi na, Nur, gusto yung senior ba? Nur, ano ito? Ito, dakwa ka, kaniyo. Ibig sabihin, malaki talaga. Dakwa ka niyo. Alam ko, kung ano sa inyo, sa ikaw, yun, kung saan ba? Dakwa ka niyo. Hindi, ito. Bam! Sabi mo na sa, ang datamaan mo kami ito, ang datamaan mo. Sabi mo matanda, sige, sisirin mo. Quick bits. Kung minsan wala sa akin. Kung minsan doon pa sa hindi nag-aaral ng doon. Wala akong pagkatalkan kay Pato ngayon. Pag pinanggap siya, pinapon sa ilong, wala na sugat. Ito, aha. Sige. Ulitin natin. Hindi mo ako pakaulit ko. Check yun. Lagi din yun eh. Dito sa power of the resurrection of Jesus Christ. Tanong ko muna sa inyo, may power ba yun? May power ba yun? Hindi nakita na po niya yun. Yung resurrection na yun para sa atin. Now once we were dead, but through the life that we have in Christ Jesus, we are alive today. Resurrection power. Saan natin nakita yun? Yung aking pinsan, si Lazaro, hindi si Juan. Si Lazaro, di ba dead? Apat na araw na ang mamahaw na yun. Ang dami na doon. Binuhay mo nito. Salita lang. Hindi kagaya mga doktor. Kung may martilyo, pupupukin yung mga tubo. Di ba? Nakita ba yung mga doktor? Ay, di ba doktora? Di ba may martilyo pa yun? Ay, baka bakit yun? Ituhod. Ewan ko kung, siguro kung ang sakit ay sikon, baka ang putok na rin yung ilong. Pero mga kapatid, walang ginamit ang Panginoon Jesucristo. Walang scalpel, walang injection, walang karayom. But he said, Lazarus, come forth. By the word of God, Lazarus stood up. He's alive. Yung iba nga eh, ginawa ko kaya na sila sa bata. Ngunit ba lumapit ba? Ay, dapat na araw na! Sa amin po eh, wala namang balsamo sa amin eh. Pero pinakamatagal na paglalamay, 3 araw. Kung nagka-3 araw, nasa loob na ng lumon. Trabaho, nagalapulo,
Nilalagyan na nila ng sabon yung mga edges, yung mga panikan. Hindi ka kaya dito. Sabi ko, o ilang araw ng bansa mo? 5 araw muna ho. Pagdating na nagkalim at kaapat, naku, hindi ba dumating yung kamag-anak namin na galing sa Saudi Arabia. Ngayon pa naman ang magdadala ng pera pumayag sa inyo. Willing sila. Additional yun. Ilang araw ho. Gawin na yung siyam. Ikaw ano? Kung hindi pa rin dumating. Nagdagan mo yung sa ko. Ilang araw ko ho. Gawin na ho ito ng 5 araw. Para yung sa Amerika, sa England, at saka sa Israel, makarating dito. Maghati-hati sila ng pambayad sa inyo. Tol, kay Lazarus. Kagaya ng lupalang ang Diyos ng lupa't langit, walang ginamit na martilyo, walang ginamit na hammer o bako. Ang ginamit ng Diyos, let there be light, and there was light. In the resolution. Pinakita dyan ang kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Na tayo mga patay sa kasalanan, yet God gave us eternal life. The fellowship of His suffering. Ayan. Kaya mga Kristiyano, you have no right whatsoever to complain. Hirapan ka na. Kung kailan pa ako naging Kristiyano at saka ako naghihirap. Oo. Kung kailan pa ako Kristiyano at saka hindi na ako nakakainom ng Jack Daniels. Kung kailan pa ako naging Kristiyano, hindi na ako nakakpunta sa video. Punta ka! Wala namang nagbubuhat ng libro. Hindi ba? Tol? Punta ka! Gusto mo? Wala kang hilyo na. Wala yun. And yet, hindi ka na pumunta doon sapagkat may iba ka ng buhay mo. Binago ka na ni Kristo. Yung nanghihinanakit sa pagbabago mo ay yung laman. Pero yung pagkakristuhanan mo, anak, buhay katapusan. Of course, pero sa Biblia, naglalaban po yung Espiritu. Naglalaban po. May basahin ko. 2 Corinthians chapter 6. Naglalaban po yun. Yung tinatawag na old nature. Kapag sinabing old nature, hindi yung old na tanda. Hindi ho yun. Old nature. Pinagin. Kahit anong gawin mo doon sa baboy, linisin mo yung baboy, sabunin mo lang na. Ano mo pinakamatabang na sabon? Sisilili natin yan. Advertisement ko. Pinakamatapang na sabon. Ano? Yung gawa sa bahay. Yung gawa na sabon ngayon. Okay, kahit anong sabon. Linisin mo yung baboy na yun. Lagyan mo ng alcohol. Para masumarap-sarap. Paliguan mo ng lambano. Pagkatapos sindihan mo. Pag pinakawala mo yan, ang punta ng baboy mo sa lumuban. Baboy eh! Baboy eh! Yung tao, ang gusto pa rin ng sa lumuban ng tao. Yung baboy o, ang lumuban niya, hindi niya sa kama mo. Yung sa bahay o, may mga aso, lalo ng tuta, kung gusto ng mga
Ayan, ihiga mo sa tabi. Gusto naman ang masuta. Anong bawal? Hindi. Ang tao mo kayo. Ang kasiyahan ng tao ay yan sa lunggugan ng tao. Pero yung wala pang Kristo, kontento siya doon. Na ngayon masaya siya, pare, huwag ako makatulong na yun. Kinabukasan may hangover. Lord, punta ko na sa tindahan. Pera ko, sabi mo na sa kanya, sa akong nabayaran. Bili mo ko ng sigarilyo. Wala akong mapili. Siguro laking tao, alipin siya ng sigarilyo. Diba ma'am? Diba? Sigarilyo, ganyan lang kalaki o kahaba. Yung tao, ilan ang doctorate ka? Doctorate of Philosophy, Doctor of Humanities, Doctor of Senilities. Nabili na. Oo, sikihan mo na. Sabi mo siya nyo, hindi mo na ako. Hindi mo. Pagkatapos, naubos na. Sabi mo siya nyo, takot mo ako. Utusan lang yung tao na sila nyo. Hindi niya namindihan yan. Kagaya halimbawa, sa iyo. Bukas mo ka naman, sabihin mo. Ang binagatawa mo, dalhin mo ako sa kasino. Sabi kayo, gets better than that. May sa Cebu, hindi makaligatay. Ang tawag mo, upon, 300 na yun. Libre yun. Libre. Ay, nasa bahay. Ang gagawin mo lang, pamasok ka lang doon. Bibigyan ka na ng chip para maglaro ka. Nasa bahay. Alam ko, hindi ko alam. Ngayon pala, libre. Pero ano eh, nung nakita ko, kasino, wala na sa Pilipinas na yung kasino eh. Kaya dito rin, mga Diyos, that I may know Him, the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings. Why? Yan mo, karamihan ng mga Kristiyano, gusto naman nila yung unang dalawa, that I may know Him. Ay, yan, sumunod. And the power of His resurrection. Napubuhay ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya pagdating sa ikatlo, the fellowship of His suffering. Kaya ko ba? Di ba kaya ng Panginoon na tayo mag-suffer? Pag-ilihan naman siya eh. Di ba pinagtagayin na ng Panginoon ng fellowship of His suffering? No. Hindi mo naintindihan yung ginawa niya sa cross? Hindi mo siya naintindihan. Hindi mo naintindihan yung ginawa ni Kristo doon. Kung walang fellowship of His suffering. Every time we suffer something, every time na parang ayaw mo na talaga, tumuloy. Nagkakairi-iri ka. Pati yung grip mo, hindi mo na tatanggalin. Bakit? Mayroon lang nakadikit. Sa hirap! But when you understand the realities of that verse, you will rejoice and say, Lord, thank you! Dagdagan mo pa, Lord! Because pag dinagdagan ng Panginoon, dagdagan din niya ang biyaya sa inyo. I don't know how to end this message. But the end is me. Sabi niya, pansin na. The end is me.
oras ng aking paglilingkod. How long will I have to fellowship with His suffering? I don't know. But one thing I do, Lord, thank you. Lord, thank you. Yan yung pinalala ko sa mga campers ko. No one complains. No one complains. Ginawa mo yung sinain? No complaint! Pumunta ka doon sa tindahan, bumili ka ng bigas, yung bigas sa ngayon mo. Kukunti ang ulam. Tingnan mo yung tabi mo. Dahil na ako kumain. Sabi ko, wala kang gana. Ay, oo, ay. Dumami! Diba? Kung kayo mga estudyante, meron diba? Lamahan. Lalo na isa. Utak lang. No complaint. Yung iba, wala iba. Ang bihira naman. Kayo marami. Ikaw ba? Why complain? Gumawa ka ng paraan. Kaya sa buhay, hirap ka. Eh bakit ka? Nawa ka ng nawa. Do something! Gayahin mo doon sa Biblia yung mga kitungin. Wala nang himalang. Sabi ko isa, makalat mo. Kung mananatili tayo ito, mamamatay tayo. Kung aalis tayo dito, mamamatay tayo. Sige, pas na tayo. Kasi nandun yung mga Syrian army. Pag pumunta sila doon, ang manatili naman sila, ano ginawa nila? Sa pahala na. Alam mo yun sa bahala. Pathala yun. Pathala na. Ibig sabihin, in God I trust. Isipin mo, kung minsan masasabi natin na ang daya rin ng Diyos. Isipin mo, pinaya niyo yung Syrian. Pinaganda niyo yung hangin. Akala mo Syrian, ito na ang kalaban. Lalaki na tayo! Naiwanan pati yung Amalay. AK-47, naiwan, Magnum, at saka, of course, walang pork. Mga Muslim ko. May sardinas. May ano pa? Ano ginagay yun ang natuloy lang sa tao? Ako muna! Kain silang kain! Wala nang malagyan. Tayo, busog tayo. Pero wala doon sa loob. Wala. Ang wala. Pumunta sila. Ay! Heyo! Ganyan to, mga anak ng Diyos. Pumunta tayo ng spiritual goodness. Ano nakikita sa atin? By the way, question muna. Are you enjoying your Christianity? Busog ka ba spiritual? To God be the glory. Amen! Then it is our duty. Oh, naman. Walk in the day. Walk in the day. Kaya kung nagpapakataka tayo, oo. Pag sinabing tapat, hindi sa kwarta lamang po, mga kapatid. Kaya, kung naghihirap ka, pray without ceasing. And God will heal. Pangako heal. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering to God in the glory. You don't have to go to Jerusalem and find out where He lay. And look for that grave. Look for that tomb. Ang ginawa mga Katolik yan. Today,
We can see it. We can see. Look natin yan, that I may know Him, and that how this resurrection and person will suffer. Huwag mo na sabihin na sana nandun ako, nakinig ako kay Pablo. Sana ako na ang nagbigay ng tinta kay Pablo. O sana ako na nagbigay ng tinta kay Pablo para isulat na, no! You don't have to be there. All you have to do is believe it! Believe it! And it can be all yours. May brother. Okay. Take another, I'm willing. I am willing. I am willing. Wala ka bang naisip na gagawin sa buhay mo para kay Kristo? Basta lumawas. Pero kung mayroon ka nang nakikita, mayroon ka nang nararamdaman, mayroon ka nang alam, then sing it. You are willing to do it. Lahat ng bagay tungkol sa gawain. Alam mo ba na gusto ng Diyos na tapat ka sa gawain? Alam mo ba na gusto ng Diyos na matili ka noon sa kinaroroonan mo ngayon? Alam mo ba na gusto ng Diyos na itapon mo yung kasalanan? Gusto mo magpagamit sa Diyos? Are you willing that God will use you, use us in the things of God that will glorify His name? Let's sing the chorus softly. Para sa ating sarili lang. Don't, never mind, avoid the other. Just where you are, you know that God is with you. Sing it.
panalangin ng bawat ating pagpapasalamat. Natunghiyan natin ang kanyang salita na nagpapalakas sa ating spiritual life. Away ito pagsama. Sing! Ang dakilang panibig ng Diyos mo. Ang dakilang biyaya ng Panginoon Kristo at dakilang patnubay ng Espiritu Santo ay sumagi lahat sapagkat ang lapit at hindi ang langit ginagampanan sa pangalan ni Kristo na ating pagpagligtas at lahat tayo magsasabi, Amen.